Mga kapatid, kailangan ko lang talaga sabihin sa inyo 'to. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang yung buhay natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang 'tong mundo. Kailangan mo i-check yung relationship mo kay God. Lalong-lalo na kung Christian ka. Kasi mga kapatid, sinasabi po dito sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23. Alam niyo po ba, itong verse na 'to, yung mga kinatatakutan lalong-lalo na mga religious person. Kasi sinasabi dito, "Hindi ko kayo kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit." Yan, kung sino yung tinutukoy diyan na hindi niya kilala, yung mga tao na yan tinatawag siyang Panginoon, Panginoon, ayan yung mga taong every Sunday nagse-serve sa simbahan. Ayan yung mga taong may ginagawa para sa simbahan. Pakiramdam nila, enough na nakakapagsimba sila every Sunday, na nagagawa nila yung mga gawaing pang simbahan. Pero after nila lumabas ng simbahan, ikaw, after mo lumabas ng simbahan, kumusta yung relationship mo kay God? Naalala mo pa ba siya? Bago ka mag-decide ng mga plano mo sa buhay, tinatanong mo man lang ba siya kung tama ba yung mga desisyon mo? Nakikipag-usap ka ba sa kanya? Ginagamit mo ba tong Bible na to sa bahay? Baka kasi mamaya kapatid, carnal ka na, hindi ka pa aware, pero isa yan sa mga pinaka-inaayawan ng Diyos. Paglabas mo ng simbahan, andun ka ulit sa mga party, andun ka ulit sa mga inuman. Paglabas mo ng simbahan, palamura ka ulit. Paglabas mo ng simbahan, puro kasalanan pa rin yung ginagawa mo. Paulit-ulit ko sinasabi to sa mga videos ko na importante yung relationship. At yung relationship, hindi lang basta nagsimba ka. Hanggang kahit saan ka pumunta, hanggang pag-uwi mo ng bahay, hanggang sa paglabas mo ng simbahan, dapat matatag yung relationship na meron kayo. Hindi sa pagiging OA, alam mo yung bawat kilos mo, ultimo yung pagbili mo ng napakasimpleng bagay, iaas mo yan kay God. Kung kailangan ko ba to? Lord, kailangan ko bang bilhin tong sapatos na to? Hindi ba to basta gastos lang? Kailangan ko ba talaga to? Ultimo yung mga ganong bagay. Kapag may mga problema kang dumadaan, naiisipan mo bang ipag-pray kay Lord lahat? Kasi andyan siya eh. Kaya niya i-carry lahat yan. Hindi mo kailangan mag-alala. Kailangan mo lang ipag-pray na, Lord, tanggalin mo tong worry sa puso ko. Palitan mo siya ng peace. Kasi sobrang nakaka-drain yung mga pagsubok sa labas. Kasi sinasabi na po sa Bible, dito sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon, ay nakikilala niya. Kasi karamihan sa atin, sa mga Christian, ang sinusunod lang yung religion, yung mga gawain pang simbahan lang. Pero yung mga gusto ipagawa sa iyo ni Lord, hindi mo nagagawa. Ito yung sobrang delikado sa lahat, mga kapatid. Sa verse 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Isipin niyo kung sino itong mga tinutukoy ni God. Sino ba yung mga tao nagpapalayas ng demonyo? Sino ba yung mga gumagawa ng himala dito sa lupa? Bukod sa mga taong palasimba, sino-sino ba yung mga yan? You need to check yourself. At lalo-lalo na kung Christian ka at alam mo kung ano yung totoo, kailangan mong i-share yan, huwag mong sarilihin. Kailangan mo sabihin yan sa mga kakilala mo, sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, sa pamilya mo. Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Alam niyo ba, ayan din yung isa sa mga naging struggle ko kasi nahihiya akong gawin yung bagay na yan. Nag-start ako magbasa ng Bible last year, November 10. Halos magwa 1 year na ako kay God. Pero yung pagpunta ko sa church, recently lang, ilang months pa lang ako sa church. Bago pa ako nagpunta ng church, nauna pa yung relationship ko kay God. Bago ako nagpunta sa church, alam ko sigurado na ako sa sarili kong tinanggap ko na siya sa puso ko. Start ako i-follow si God. Hindi pa ako kasal that time. Kaya naman, kung iisa-isahin ko, marami na akong testimonies. And mas marami pa akong pinagdadaanan ngayon na talagang mahirap talaga kapag lumalapit ka kay Jesus. Pero kailangan mo pag-iisan yun. And hanggang nga sa dumating na ako sa point na to na mababasa mo sa Timothy, na kailangan ipangaral mo, kailangan mo i-share yung mga nalalaman mo, lalo-lalo na yung gospel, lalo-lalo na yung salvation. Noong una, natakot ako. Kasi, syempre, nahihiya ako eh. Nahihiya ako baka kasi kung anong sabihin nila. Nahihiya ako sa mga sasabihin ng tao, nahihiya ako sa mga iisipin ng tao sa akin. Kasi alam mo yun, hindi ako perfect. Ang daming makikitang mali sa akin. Natatakot ako marinig kung ano yung mga sasabihin nila. Pa-Bible pa yun, mga nginom naman yan. Ano yan, feeling banal? Corny naman ito, pa-Bible pa. Yan talaga yung mga kadalasang maririnig mo sa mga taong wala pang faith kay God. Lalo-lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, struggle talaga yan. Minsan pa nga narinig ko, nagbabasa ka pa ng Bible, ganyan naman yung ugali mo. Yung nag-i-start pa lang ako, napag-awayan pa namin yan, napagsabihan pa ako ng asawa ko na, pa-Bible ka pa, ganyan naman yung ugali mo. Kasi nga, sobrang magagalitan ako. Talagang ang bilis uminit ng ulo ko. Nakita niya na nag-i-start na ako relationship kay God. Talagang ginanon niya ako, impact yun. Sobra.
Alam ko sa sarili ko na hindi ako perfect, pero by the grace of God, binago niya ako at patuloy niya pa rin akong binabago. Kapatid, kung may alam ka din, kung alam mo din yung totoo sa panahon natin ngayon, sabihin niyo yung mga testimonies niyo, sabihin niyo yung mga alam niyo, at sabihin natin sa ibang tao. At ako personally, hanggang ngayon, struggle ko pa rin yan ang pag-share sa ibang tao. That's why, ito yung naisip kong paraan. Through SOCMED. Kasi dito sa social media, maraming mararating na tao to. Kahit yung mga taong hindi ko kakilala, aabutin ng video na to. I'm sure yung mga kakilala ko, kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga kapitbahay ko, possible, napapanood nila to. Dahil walang imposible sa Diyos. Lahat ng gusto niya makarating tong video na to, ipaparating niya. At ayun yung point nito, ng video na to. Makakatanggap man ako ng bad comments, hindi na natin siya kailangang isipin. Normal yun. Normal talagang may maririnig tayong ganyan. Lalo-lalo na kapag kayong mga tao na yan is wala pang faith. Hindi pa nila alam kung ano yung love. Hindi pa nila kasi alam kung ano yung unconditional love na mararamdaman mo na nanggagaling lang kay Jesus, na nanggagaling lang sa Panginoon. At syempre, habang nag-uumpisa ka, kailangan mo talagang i-deny yung sarili mo. Sobrang mahirap. Dahil habang lumalapit ka sa Diyos, mas lalo ka pang dadaganan ng mga pagsubok, mas lalo pang darami yan. Pero alam niyo ba, lahat ng pagsubok na darating sa inyo, pinapahumble pa tayo niyan kasi mas lalo tayong lalapit kay God. Pero pinahihintulutan niya lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin. Kasi yan po yung mga pagpababa sa atin. Ayan po yung way para mas lalo natin siyang kapitan, mas lalo natin siyang tawagin. Yung mga hilig mong gawin. Mga pag-iinom, pagsusugal, panonood ng porn, pag-a-addict, babad ka ba sa Netflix, sa mga palabas, sa mga online games. Lahat yan, tatanggalin mo. Sa una, hindi madali syempre. Sabi ko nga sa inyo, paunti-unti yan. Habang mas nilalapit mo kay Lord yung sarili mo, paunti-unti napapansin mo na rin, ayaw mo na siyang saktan. Kasi may relasyon ka na sa kanya eh. At alam mo na ang nakakasakit sa kanya yung kasalanan mo. Pag gumawa ka ng kasalanan, hindi mo siya maluloko. Sarili mo lang yung niloloko mo. Ganyan sa mga iniwasan ko, lalo na yung pag-iinom kasi talagang sa paligid, meron talaga. At hindi ko sila ginajudge ha. Hindi ko ginajudge yung mga tao na to kasi kapamilya ko rin sila at higit sa lahat, isa ako sa mga nakasama nila. Isa ako sa kasama nilang umiinom, nagsasaya. Kaya naman, I'm praying for them. Siyempre. Pinagpipray ko siyempre yung maging kaligtasan nila at dumating sa point na makilala din nila at magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Kasi kung hindi pa kayo aware, lahat tayo ay nilikha. Pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Ang lahat po ng nananampalataya ay binigyan po ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sinasabi dito sa 1, chapter 1, verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kaya naman, hindi lang to basta yung mga Christian yung kinakall out dito, lalo-lalo na rin yung mga taong wala pang relationship kay God. Simulan nyo na. Ngayon pa lang simulan nyo na. Kung nahihiya ka pa rin hanggang ngayon sa iisipin ng ibang tao, hindi lahat tungkol sa'yo. Ang point natin dito is yung salvation na lahat. Maybe this is your sign para simulan mo na rin. Kaya man, God bless po sa inyong mga journey with the Lord.